evil. Just pure evil. Madaling araw ng November 13, 1999, isang tawag ang natanggap ng Merseyside Police para ipaalam sa kanila na mayroong isang sugatan na kabataan sa playing fields ng Moslin Park. Agad silang pumunta sa sinabing lugar kasama ang paramedics para hanapin ito, ngunit dahil na din sa madaling araw at madilim pa, wala silang nakita at inisip na maaaring ang tawag ay isang biro lamang. Dumating ang umaga bandang 7:30, isang lalaki ang naglalakad sa playing fields kasama ang kanyang alagang aso nang may nakita silang isang bagay sa may damuhan. Sa kanyang paglapit dito ay kanyang napagtanto na ito pala ay isang katawan ng isang tao. Ang katawan ay punong-puno ng mga sugat at sa kanyang tantya, ito ay patay na. Agad siyang tumawag sa pulisya para i-report ang kanyang nakita. Sa puntong ito, nalaman ng mga pulis na ang tawag noong madaling araw ay may katotohanan at sila ngayon ay humaharap sa isang kaso ng pagpaslang. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Michael Moss. Ang Liverpool ay isang city sa Merseyside at kilala sa England dahil dito nagsimula ang rock group na Beatles. Kung ikaw ay mahilig sa larong football, dito din nagmula ang mga sikat na football teams na Everton FC at Liverpool FC. Sa syudad na ito nanirahan at lumaki si Michael Moss. Ipinanganak noong December 1983, ang kanyang kabataan sa Liverpool ay puno ng saya kasama ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang electrician at ang taong pinakamalapit sa kanya. Ang kanyang ina na si Liz Moss naman ay madalas sa trabaho, kaya madalas na ang kanyang nakakasama sa bahay at halos sa lahat ng oras ay ang kanyang ama. Noong siya ay 11 taong gulang, ang kanyang ama ay nagkaroon ng brain injury. Ito ay nagkaroon ng brain hemorrhage dahilan para ang pag-uugali nito ay magbago. Madalas na ito ay nagmumura at laging mainit ang ulo. Bilang isang kabataan na hindi sanay sa ganitong ugali ng kanyang ama, ay nahirapan na mag-cope up si Michael sa nangyari dito. Ang kanyang kasalukuyang adjustment sa nangyari sa kanyang ama ay lalong lalala pa nang isang araw ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Ang kanyang pangungulila sa kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng samot-saring emosyon, galit at panghihinayang, maging depresyon. Sa kanyang murang edad, ito ay hindi niya nakayanan dahilan para siya ay unti-unting lumayo sa mga tao. Ang kanyang sudden disruptive behavior ay nakaapekto sa kanyang pag-aaral at naging dahilan para siya ay mapatalsik sa pinapasukang eskwelahan. Sa nangyaring ito ay ipinasok siya ng kanyang ina sa isang pupil referral unit. Ang PRU ay isang school kung saan dito ipinapasok ang mga kabataan na nahihirapan na makasabay sa mga pangunahing eskwelahan. Ang mga ipinapasok dito ay ang mga kabataan na kinakitaan ng disruptive behaviors o yung may mga nakakagambalang kaugalian. Sila ay mga kabataang may behavioral problems o behavioral difficulties at binibigyan ng counseling kasabay ng kanilang pag-aaral dito. Maayos naman ang kanyang adjustment sa bagong school, ngunit ito ay hindi sumapa sa kasalukuyan pa din niyang nararanasang pangungulila. Nagsimula siyang hindi pumasok dito at hindi alam ng kanyang ina kung saan siya pumupunta. Dahil sa ganitong patuloy na pangyayari ay may nagrekomenda na siya ay ipasok din sa isang children's home na malapit sa Moslin Park. Unti-unti ay nagsimula na siyang magkaroon ng emotional healing sa kanyang kasalukuyang setup. Bumalik na ang kanyang interes sa pag-aaral at nagkaroon ng mga bagong kaibigan. September 1999, sa bagong school year sa pinapasukang eskwelahan, 2 kabataan ang pumasok dito. Si Michael na noon ay 15 ay nakilala sina Alan Bentley at Mark McIfree. Si Alan at Mark ay kaedad din ni Michael na 15 at mag-best friend na parehong pumapasok sa kanilang dating eskwela. Sila ay kilalang bully dito at napatalsik dahil sa isang pangbubugbog sa kanilang kaklase.
Nakarating kay Michael ang kanilang pagiging bayolente, kaya hanggat maaari ay iniiwas niya ang kanyang sarili sa mga ito. Ngunit isang pangyayari ang magdidikit sa kanya sa mga ito nang siya ay nagkaroon ng relasyon sa ex-girlfriend ni Alan at ang relasyon na ito ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Bilang isang bully, ang pagkakaroon ng relasyon ni Michael sa kanyang dating kasintahan ay isang malaking suntok sa kanyang ego. Ang ideya na siya ay iniwanan ng kanyang dating kasintahan para sa isang lalaki ay hindi niya kayang tanggapin. Si Alan ay nagsimulang magtanim ng galit at pagkamuhi dahil dito. Hindi niya kayang tanggapin na ang kanyang dating kasintahan ay may gusto ng iba at dahil dito ay nagbalak siya na paslangin ito at isang message ang kanyang ipinarating kay Michael. Isang bangkay ang itinawag sa mga pulis umaga ng November 13, habang ang mga otoridad ay kasalukuyang okupado sa ginagawang investigasyon sa nakitang bangkay ng umaga na yon. Isa na namang tawag ang na-receive ng Merseyside Police. Ito ay galing sa isang local children's home para i-report na isang kabataan ang nawawala sa kanilang kalinga. Ang nawawala ay isang 15 anyos na binata na nagngangalang Michael Moss. Ang nakitang bangkay ay beyond recognition dahil sa klase ng pambubugbog na ginawa dito. Ang ilong nito ay halos humiwalay na sa kanyang mukha at mayroon ding fractured eye sockets na bumara sa kanyang airways na maaaring dahilan ng kanyang kamatayan. Mayroon din isang footmark bruise na nakita sa bandang singit nito. Ang kanilang konklusyon ay kasabay na mga saksak na kanyang tinamo ay ang pagsipa din ng mga ito ng halos 60 beses sa maselang bahagi ng katawan nito. Shocking na maituturing ang kanyang mga tinamong sugat, pero may mas shocking pa dito. Karamihan ng mga sugat na kanyang tinamo ay kanyang nakuha pagkatapos niyang malagutan ng hininga. Sa kanyang likod ay may mga scratches marks pa na tila nakaukit ang isang natapos na laro na tic-tac-toe. Ang nangyaring krimen ay naganap kung saan ito ay malayo sa daan at ang mga tao sa oras na iyon ay kasalukuyang nasa kanilang mga higaan. Hindi pa man nag-iinit sa kanilang mga upuan ang kapulisan para mapangalanan ng salarin, isang kabataan na ang umamin kinalaunan. Ang kanyang pangalan ay Graham Neary at ang biktima ay si Michael Moss. Si Graham Neary ay kaedad din nila na 15 anyos. Siya ay pumasok sa Pupil Referral Unit dahil siya ay na-expel sa school dahil sa pagnanakaw. November 12, 1999, nang maimbitahan si Graham na makipag-hangout kay Alan at Mark. Birthday ni Alan kaya maaari siya mag-imbita ng mga kaibigan. Si Graham ay bagong pasok pa lamang sa school at nakarating din sa kanya ang pagiging bayolente ni Alan. Ngunit kahit siya ay medyo hindi komportable dito, siya ay pumunta pa rin dahil bukod sa siya ay isang baguhan, gusto din naman niya na magkaroon ng bagong kaibigan. Sila ay uminom ng vodka at cider ng gabing yon at nanood din ng pelikulang Reservoir Dogs. Bandang 1:00 ng madaling araw nang siya ay tuluyang nakatulog dulot ng kalasingan. Hindi niya napansin na umalis si Alan at Mark kung saan pagkabalik ng mga ito ay tuluyan na siyang nagising. Sa kanyang pagising ay napansin niya ang duguang damit ng mga ito. Di umano ay inaya siya ng mga ito na pumunta sa isang lugar at sa kanilang pagtungo dito ay excited pang itinuro ni Mark ang gusto nilang ipakita sa kanya. Habang papalapit ay dito na niya nakita ang isang lupaypay na katawan ng isang lalaki at ang natatanging makikitang kasuotan ay ang medyas lamang noon. Sa kanilang paglapit ay tuluyan na niyang nakilala kung sino ito at iyon ay walang iba kundi si Michael Moss. Habang natutulog si Graham ay tinawagan ni Alan at Mark si Michael at sinasabing mayroon silang motorbike na gustong ipakita dito. Si Michael ay kilala sa pagkahilig niya sa mga motorsiklo, kaya pumayag si Michael na makipagkita sa mga ito. Bandang 1:20 ng madaling araw nang siya ay umalis at pumunta sa park kung saan isang headbutt kaagad ang isinalubong ni Alan. Ito ay nagdulot kay Michael na mawala ng balanse at kaagad din na nawala ng ulirat. Dito na nagsimula si Alan na suntukin at sipain si Michael habang ito ay wala pa ding malay. Ayon kay Alan, si Mark daw gamit ang dalawang mga paa ay nagawa pang talunan ang ulo nito. Inutusan din daw ni Mark si Alan na tanggalin ang mga suot na damit ni Michael hanggang walang natira kundi mga medyas lamang.
Pagkatapos masatisfy sa pambubugbog, ay umalis na sila at iniwanan ang lupaypay na katawan kung saan sa kanilang pagbalik ay kasama na nila si Graham. Ayon kay Graham, sa kanilang pagbalik ay pinilit ni Michael na tumayo, ngunit dahil sa tinamong mga sugat sa unang pambubugbog ay agad din itong bumagsak sa lupa. Dito na mas naging bayolente ang mga taong nakapaligid sa kanya. Paulit-ulit na sipa at tadyak ang kanyang muling tinamo mula sa mga ito. Sinasabing si Graham daw ay sumabay din sa pagsipa dito, ngunit ayon sa kanya ito ay kanya lamang ginawa dahil sa takot na kung ito ay hindi gagawin, siya naman ang pagbabalingan ng mga ito. Sinipa niya lang daw si Michael ng 1 o 2 beses at ito ay binigyan niya ng mahinang sipa lamang. Pinasinungalingan naman ito ni Mark at sinabi niya na malalakas daw ang ginawang pagsipa ni Graham. Sinabi pa nga daw nito kalauna na siya daw ay ang sikat na footballer na si Michael Owen, habang patuloy ang sipa na ultimo sipa sa isang penalty kick ng isang laro ng football. Ayon pa kay Mark, sa pangalawang pagkakataon ay hindi na daw niya tinakot si Michael, bagkus ay sinubukan pa daw niya itong tulungan at sinabihan din na ikukuha ito ng ambulansya. Mas higit pang naging agresibo ang karahasan sa mga sumunod na sandali. Ayon kay Mark at Graham, si Alan ay binasag ang isang bote ng vodka at paulit-ulit na ito ay ibinaon sa katawan. Gawa ng impluwensya ng isang pelikula na kakapanood lamang, ay ginaya nito ang akto kung saan inihiwalay ang tenga ng biktima. Hindi successful ang tangka na ito, ngunit iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa pagitan ng anit at tenga ng biktima. Nagawa din nila na ukitan ng katawan noon na parang isang sulatan ng larong tic-tac-toe. Ayon sa pathologist, si Michael ay binawian ng buhay sa gitna ng kanilang pang-aabuso. Sa ginawang investigasyon, bukod sa kanilang individual statements ay nakakuha din sila ng ebidensya na mas lalong magdidiin sa mga suspects. Natagpuan kay Graham ang isang damit na may napakaraming bahid ng dugo na maaaring indikasyon na hindi lang mahihinang sipa ang ginawa ng mga ito. Isang footwear din ang natagpuan na nag-match sa mga sugat na nakita nila sa maselang bahagi ng katawan. Natagpuan naman sa kwarto ni Alan ng isang cartoons kung saan may isang lalaki ang nakahandusay at naliligo sa sarili nitong mga dugo. July 9, 2000 nang magsimula ang kanilang trial sa Liverpool Crown Court sa pamamagitan ng isang jury trial. Karaniwan na kapag ang isang nasasakdal ay wala pa sa hustong gulang na 18, sila ay under juvenile protection kung saan ang kanilang identity ay hindi dapat ipaalam. Sa pagkakataong ito, ang judge na si Mr. Penry Davy ay hindi iyon pinayagan dahil ayon sa kanya, ito ay magsisilbing isang babala sa publiko. Si Alan at Mark ay kilalang magkaibigan na kinatatakutan sa lugar dahil sa kanilang pagiging bayolente at pangbubuli. Si Alan ay kilala din bilang isang taong laging in control, kaya nang siya ay iniwan ng kanyang girlfriend para sa isang lalaki na nakilala nito nang dahil sa kanya, dito nagsimula ang apoy ng kanyang galit at naging motibo ng krimen. July 26, 2000, nang ang jury ay patawan sina Mark at Alan ng guilty by unanimous decision at nasentensyahan ng 10 years minimum in prison. Si Graham naman ay guilty by majority decision at nasentensyahan ng 9 years in prison. Dahil sa kanilang edad, sila ay napatawan ng life in prison at mananatili muna sa isang juvenile facility hanggang sila ay sumapat na sa edad para ilipat sa isang adult prison. Sa kasalukuyan, sila ay nai-release na sa bilangguan matapos makumpleto ang kanilang minimum sentence na 10 taon. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!